Kinestyon naman ng isang abogado ang motibo ng House Strike Committee sa isyu ng paglaganap ng fake news at misinformation. Aniya, tila target umano nito ang mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte. Ang buong balita mula kay Prince Tripoli. Sa panayam ng SMNI News, mariing tinuligsa ni Attorney Marlon Busantog ang isinagawang pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y paglaganap ng fake news na anya'y pananakot at panggigipit lamang laban sa mga piling vlogger at mamahayag sa bansa. Ang layunin umano ng naturang pagdinig ay para magsagawa ng isang witch hunt laban sa mga individual na may salungat na pananaw sa mga mamabatas na nakaupo sa Kamara. Basically, what we see is a form of intimidation and harassment. At nakikita po naman yung kung paano sila magsalita, magmura, magpahiyain ang mga taong wala doon, no? At ang nakikita ko is the arrogance of Congress and the message that it wants to send to these bloggers, no? Para magkaroon ng chilling effect and actually a form of suppression of speech of the press and expression. Dagdag pa niya, kahit sabihing hindi ko questionin ng Kongreso ang mga vlogger sa pamamagitan ng contempt, kilala umano ang ilang mga mambabatas sa pang-aabuso ng kapangyarihan nito. Sa halip na pagtuunan umano ng pansin ang paglaganap ng fake news, mas dapat daw pagtuunan ng pansin ng Kamara ang mga isyong may direktang epekto sa lipunan. Ang dami po natin dapat tingnan ngayon as a country, especially yung pagtaas po ng mga prices ng lahat ng bilihin. Yan po, ang pagkuha po ng pera sa PhilHealth, pagkuha sa pera ng SSS, pagkuha sa pera ng GSIS, pagkuha ng pera sa PDIC, pagbibinta ng mga ginto. And these are matters of concern, no? Pagtaas ng unemployment. These are matters of national emergency and urgency that our beloved congressman should be looking into. Sa huli, pinunto ni Atty. Busantog na tila may pattern na sinusunod ang Kamara pagdating sa political persecution, partikular ang laban sa mga taga-suporta ng dating administrasyong Duterte. Kasi kung totoo, na ang tinitignan mo is yung mga fake news, sila lang ba ang purveyor ng fake news? What about the other side? What about other issues? What about other topics like entertainment? No? Nakikita natin kasi ang yung pattern targeting a particular political line. Samantala, sa kabila ng naunang show cause order, pinasubpina na ng House Strike Committee ang mga social media influencer at vlogger na hindi dumalo sa pagdinig. Kasabay nito ang paglabas ng show cause order para sa Facebook Philippines at TikTok matapos hindi rin sumipot sa pagdinig. Ilo si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.